Magkasamang bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama si Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian kahapon sa mga kababayan ng Catanduanes na naapektuhan ng Bagyong Juan. Sa pagbisita ng Pangulo, pinakinggan niya ang mga hinaing ng mga residente na tuluyang nawasak ang tahanan at nawalan ng kabuhayan. Kasabay nito, nagpaabot si PBBM at ang DSWD ng tulong pinansyal sa ilalim ng emergency cash transfer at namamahagi ng family food packs. Sa kabila ng matinding sinapit ng nasabing lugar, nangako si PBBM na aalayan ng gobyerno ang mga nasalanta para sa muling pagbangon ng mga ito. Samantala, nag-ata si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa National at Local Government Unit o LGUs at mga pribadong sektor na palawakin ang mga kanal at estero sa Kamaynilaan at flood-prone areas sa bansa. Ito ay upang maibsan ang pagbaha tuwing may kalamidad. Tunghayan ang ulat mula kay Rhea Bel Medina. Sa kabila ng sunod-sunod na bagyo sa Pilipinas, hindi maikakaila ang matinding pagbaha sa iba't ibang sulok ng bansa, mapasyudad o probinsya man. Dahil rito, nag-atas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng tuloy-tuloy na paglilinis, dredging at pagpapalawak ng mga kanal, estero, ilog at iba pang mga waterways sa mga lugar sa tulong ng National at Local Government Unit o LGU, maging ang mga pribadong sektor. Layon nitong maibsan ang matinding pagbaha sa Metro Manila at mga flood-prone areas sa buong bansa. Ayon sa Pangulo, sa pamamagitan nito, mababawasan ang pagtaas ng tubig sa mga syudad ng 60% matapos ilungsad ang Oplan kontrabaha sa Parañaque City nitong Nobyembre na epektibo hanggang Hulyo 2026. Ang Oplan kontrabaha ay naglalayong linisin ang 142.4 kilometro ng waterways at 333.15 kilometro ng drainage systems sa Metro Manila. Ito ay sabay-sabay na ilulunsad sa Valenzuela City, Tondo, Manila, San Juan City at Las Piñas City upang magtuloy-tuloy ang daloy ng tubig sa mga estero sa buong National Capital Region. Gayon din sa Cebu, Bacolod, Rojas City, Bulacan, Pampanga, Cavite, Laguna, Pangasinan, Cotabato, Davao, Cagayan de Oro at iba pang flood-prone areas sa bansa. Binigyang diin ng Pangulo na mahalaga ang papel na gagampanan ng mga LGU at mga pribadong sektor sapagkat hindi ito kaya ng private sector lamang. Kaya upang maisakatuparan ang nasabing paraan sa pagbawas ng baha, inihanda na ang mga malalaking equipment mula sa Department of Public Works and Highways para sa paglilinis ng mga waterways. Rhea Bel Medina, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Magkatuwang naman ang ilang ahensya ng gobyerno sa pagpapaigting ng operasyon at hakbang upang labanan ang katiwalian sa pamahalaan. Tunghayan ang ulat mula kay Princess Castro. Nag-ugnay ang ilang ahensya ng gobyerno upang paigtingin ang pagsasagawa ng imbestigasyon at intelligence efforts ng Independent Commission for Infrastructure o ICI kaugnay ng pagsugpo sa mga katiwalian sa pamahalaan. Ito ay kasunod ng kanilang pagtitipon sa High Command Conference nitong Miyerkules sa Camp Crame, Quezon City. Kabilang sa mga dumalo sina Philippine National Police Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Natates Jr., Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon, Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. at ang mga kinatawa ng ICI na sina Commissioner Rogelio Singson, ICI Special Advisor Rodolfo Azurin, ICI Chairman Andres Reyes Jr. at iba pa. Dumalo rin sa pagpupulong ang mga pangunahing opisyal mula sa Office of the Ombudsman, Department of Justice at National Bureau of Investigation. Layo ng ugnayang ito na palakasin ang magkatuwang na hakbang sa pagsisiyasat ng mga ghost projects at iba pang maanumalyang proyekto ng pamahalaan. Sa panig ng PNP, sinabi ni Natates na hindi
padala ang kanilang hanay sa anumang impluwensya o kompromiso sapagkat bawat hakbang anya ng kanilang ginagawa ay nakatuon sa katapatan, pananagutan at paghahatid ng hustisya para sa bayan. Inanunsyo naman ni DPWH Secretary Dizon na magde-deploy ng mga inspection team sa iba't ibang rehiyon upang tiyakin ang pagiging lehitimo ng mga proyekto. Nakatakda rin anyang isumite sa Sandigan Bayan ang ilang kaso kabilang ang mga non-bailable offense na kinasasangkutan ng mahigit 40 individual. Sa pagtatapos, pinagtibay ni Tuanyo ang buong suporta ng PNP sa inisyatiba at binigyang halaga ang mahalagang papel ng organisasyon sa pagtitipon ng impormasyon at pagpapatibay ng mga kaso. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa kabilang banda, para sa 3 araw na protesta kontra katiwalian ngayong linggo, binigyan linaw ni former Presidential Advisor for Political Affairs Attorney Jacinto Paras na ito ay karapatan ng mamamayan at hindi kudeta laban sa gobyerno. Ang ulat tunghayan mula kay Jovi Rodriguez. Mangyayari na ngayong linggo ang 3 araw na kilos protesta kontra korupsyon ng religious sector na Iglesia ni Cristo o INC na inaasang dadaluhan ng 300,000 katao. Kaugnay nito, ayon sa payag ni former Presidential Advisor Political Affairs Attorney Jacinto Paras na ang ikakasang rally ay hindi isang kudita kundi karapatan ng mga Pilipino. Wala po tayong aksyon tungkol sa we go out of our way and overturn the government. Hindi po yun ang panawagan ng mga taong bayan. Huwag po tayong matakot. So long as we act within the law, ano bang karapatan ng bawat Pilipino base sa ating saligang batas? Unang-una, freedom of speech. Pwede tayong magsalita, but prior to that, mayroon tayong freedom of assembly. Ano ba yung freedom of assembly? Para pumunta tayo doon. Makilahok tayo sa mga iba nating mga kababayan. Ikakasan na ngayong linggo sa Quirino Grandstand ang 3 araw na malawakang protesta ng mga miyembro ng INC tungkol sa nangyayaring korupsyon sa bansa. Mapayapang pagkilos naman ang panawagan ng leader ng mga grupo na sumusuporta sa naturang rally, kabilang na ang aktivistang si Ka Eric Celis. Malinaw po ang ating ipinapahayag, mapayapang pagkilos, sama-samang pagkilos within the bounds of the constitutional rights of the people. Hindi po tayo nananawagan ng kung anumang karahasan. Kasi yan pong inaantay na makinig. Pinapakinggan tayo ng Malacanang at ng mga tauhan nila, DILG, PNP, CIDG, DOJ. Minomonitor nila ito, ang ating mga pagpapahayag. Kasabay nito, nakahanda na rin ng Philippine National Police o PNP sa pag-deploy ng mahigit 16,000 na kapulisan upang tiyakin ang kaligtasan ng mga dadalo. Samantala, nagbigay naman ng abiso ang Manila Police District o MPD sa publiko sa mga kalsadang isasara sa linggo na makikita sa inyong screen. Sa kabilang banda, binigyang din rin ni Police Major General Philip Ines ng MPD na nirerespeto nila ang karapatan ng mga Pilipino na ipahayag ang mga saloobin. Alam po natin sa lungsod ng Maynila, talagang halos araw-araw po may mga protesta kami. At sa atin naman po, palagi po natin nandun po yung pagrespeto natin sa karapatang pantao at karapatan po ng mga kababayan natin magpahayag ng kanilang mga saloobin. Mariin naman ito ang sinang-ayunan ni Attorney Manuelito Luna dahil anya walang mali sa pagsingil ng accountability sa mga taong sangkot sa korupsyon. We want real justice dito. Yan ang dapat para hindi magalit ang taong bayan because we are entitled. We are taxpayers. Ayon kay Attorney Luna, karapatan ng mga mamamayang Pilipino ang manawagan sa nangyayaring katiwalian sa gobyerno at hindi dapat matakot ang mga tao na patuloy na singilin ang mga sangkot sa katiwaliang ito. Jovi Rodriguez, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa iba pang ulat, resilient broadcasting in a digital nation.
Ito ang tema ng 51st Top Level Management Conference ng KBP ngayong taon na nakapaloob sa kanilang advokasya na mas mapatatag ang kinabukasan ng industriya. Narito ang ulat mula kay Princess Castro. Alinsunod sa temang Resilient Broadcasting in a Digital Nation ng 51st Top Level Management Conference ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP, isa ang inobasyon sa mga konsiderasyon para sa patuloy na pagpapaunlad at pagpapatibay ng industriya ng pamamahayag sa bansa. Good that we have new innovations. There is this AI, this super intelligence, which is a welcome development, no? Although I'm not concerned, but I think it can be addressed. Like, for example, new innovation, but it has also to be balanced with ethical measures, siguro, to protect the public, no, protect safety, accountability, etc. No, I think that's part of what will be discussed in the top-level management conference. But there are other certain issues that we also are trying to address. No, mga fake news yan, patuloy yan, na dapat ayusin natin yan. That's why the content should always be made sure na tama yung pinapalabas natin. It's good with KBP, we have this code of ethics na pinapasunod natin sa mga miyembro all over the country. Kasi kung wala tayong sistema, wala code of ethics, magpagusto na lang. So talaga mag-proliferate yung mga fake news na yan. No? Bilang pagsuporta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga broadcaster, isang mensahe ang kanyang ipinaabot sa pamamagitan ni Presidential Communications Office Undersecretary Ramon Ilagan. Sa kaniyang pamungad na salita, kaniyang binigyang diin ang kahalagahan ng trabaho at tungkuling ipaintindi ang impormasyong nagbibigay saysay sa pang-araw-araw na buhay ng mga mamamayan. Despite the ever-changing dynamic of the media landscape, the industry must continue to uphold three intertwined qualities. First, credibility. Second, innovation. And third, relevance. For without credibility, the message becomes noise. Without innovation, the medium fades into silence. And without relevance, the story loses its audience. Samantala kasabay ng pag-usbong ng makabagong teknolohiya, kaakibat din ito ang ilang hamong kinaharap ng mga mamamahayag. Isa na rito ang pagsugpo ng KBP sa unauthorized o illegal broadcasting companies na karaniwan sa mga ito ay pinopondohan ng Chinese players. Ayon sa KBP, sila kasi ay sumusuway sa rules at ethical standards ng pamamahayag sa bansa na isang banta sa national security. Kaya sa ikalawang bahagi ng afternoon session ng kaganapan, ibinahagi ng multi-platform journalist na si Jing Castañeda ang kahalagahan ng kolaborasyon sa pagitan ng mga young at veteran generation of broadcasters. Aniya sa pagiging relevant, kailangan ng pag-unlad dahil kung hindi makasasabay sa agos ng pagbabago, tuluyang mapag-iiwanan at mawawala. Kaya dapat anya na magtulungan ang dalawang henerasyon upang mag-ugnay ang mga ideyang huhubog sa kakayahan ng young journalist na nakasentro sa pamamahayag na may kredibilidad at paninindigan. Sa panel discussion naman na naganap kasama ang mga kinatawan ng Department of Information and Communications Technology at National Telecommunications Commission, kanilang tinalakay ang mga paraan kung paano mas mapapaigting ang seguridad ng broadcast future, gayon din ang pagtiyak sa franchise stability at pagtugon sa regulatory gaps. Binigyang diin din nila na ang pakikipagtulungan ng KBP sa mga ahensya ng gobyerno ay hakbang tungo sa matatag na bukas ng pamamahayag. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Susunod sa News Force. Baler Airport at Dingalan Port agad ipapaayos matapos tamaan ng bagyong Uwan. PNP nasabat ang higit sa 107 million pesos na smuggled cigarettes sa Zamboanga City. Labing-limang influencers na umano'y sangkot sa iligal na online sugal, inilapit ng CICC sa PNP. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.